Listen, look, and listen, and learn. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Kamusta mga boss? Welcome sa ating DIY PC Repair Channel. Galing sa ating kaibigan ang desktop computer na ito. Ayon sa kanya, walang display ang unit pagkatapos niya itong buksan. May power naman, ngunit wala pa din display. Common issue naman ng mga PC na kung minsan ay faulty ang display. Dapat naka-off at naka-unplug ang unit bago tayo mag-troubleshoot. Aalisin natin ang RAM at lilinisin natin ito gamit ang eraser. Siguraduhin lang natin na malilinis itong mabuti at pagkatapos ay muli natin itong ibabalik sa kanyang slot. 12 seconds later. After natin linisin ang RAM, subukan natin i-power on ang PC. I-check natin kung naayos na ba natin ang display. Walang response sa keyboard, ibig sabihin nito hindi pa din nag-boot ng normal ang computer kaya wala pa din itong display. Habang nag-iisip ng susunod na gagawin, naalala ko yung usapan namin. Bumaluktot pala ang isa sa mga pins ng processor kaya hindi basta-basta mag-boot ang computer. Madali lamang itong ituwid. Tandaan lang na dapat dahan-dahan lang sa pag-aayos. Pwede din gumamit ng mechanical pencil sa pagtutuwid ng pin. After maituwid ang pin, i-brush na din natin ang bahagya ang processor. Alisin lang natin ang konting dumi. Sa pagbabalik ng processor sa board, meron itong palatandaan. Dapat naka-align ng maliit na triangle sa dulo ng processor at sa maliit na triangle sa dulo din ng motherboard. Dahan-dahan lang din ilapat ang mga pins at siguraduhin na itulak pababa ang lock para ma-secure ang ating processor. Linisin muna natin ang processor bago lagyan ng thermal paste. Marami naman paraan sa paglalagay ng thermal paste. Siguruhin lang natin na evenly distributed ang thermal paste at dapat ma-cover ang buong space ng processor. Lilinisin din natin ang heatsink sa ilalim ng fan ng CPU cooler at lalagyan din natin ito ng manipis lang na layer ng thermal paste. Malaking tulong ang paglalagay ng thermal paste at ang pagkakaroon ng malinis na CPU cooler upang ma-maintain ang mababang temperature ng ating processor. Sa pagkakabit naman ng CPU cooler, screw lang natin ito ng diagonal pattern. Unti-unti natin higpitan lahat ng screws ng diagonal pattern upang maging pantay ang lapat ng CPU cooler sa surface ng processor. Iba-iba ang CPU cooler ng PC kaya iba-iba din ang paraan ng pagkakabit. Huwag din natin kalimutan na i-plug in ang power connection ng ating CPU cooler sa ating motherboard. Muli na natin i-test ang ating unit. Working na ulit ang PC ng ating kaibigan. Kung nagustuhan nyo ang ating video, mag-like, mag-share at mag-subscribe sa ating channel. Huwag din kalimutan mag-follow sa ating mga social media accounts. Nasa description ang mga links. For PC repair, upgrade and maintenance, visit lang po sa ating FB page at Restore PC IT Solutions. Salamat sa panonood mga boss!